lumadlad na, o yun. 'Di ba, isa lang naman ang pagkakaibig sabihin nun, lumadlad na, nagpakita na sa taong bayan. O eto nga po si Attorney Harry Roque. Para magparusa. Oh, ayan. Medyo stress na po, Sabi ni J. Oleb, napasubo, kaya lumantad na. Ano ba yung linagay natin doon? Ayan, Harry Roque, naglantad na. O, inilantad na yung kanyang sarili. Yan ang ibig sabihin natin, mga bossing, ha? O, alam ba ng mga batang yun? Ang katotohanan, hindi ho natin alam. Sabi ni J. Oleb, nabasa ko na ba to? Napasubo na, kaya lumantad na. O, game. Magandang araw sa inyong lahat, ha? Siyempre. Sa amin po, magandang araw. Pero yung pagkakaiba po ng mukha ninyo, mukhang pansin na po namin, attorney, na mukhang stress na po kayo. Nako, attorney, wag po kayong papastress. No? Kayo po, mga nanonood dyan, mga kababayan, iwasan po natin ang stress. Kung makikita nyo po yung sitwasyon ni Doc Willie Ong, mga kababayan, ako po naniniwala ako na talagang yung sinasabi niya galing po sa stress. No? Nakakaawa yung sitwasyon po ni Doc Willie. Pero tumuloy ho tayo dito kay Attorney Harry Roque, no? Napansin ko habang nagsasalita si Attorney Harry Roque, ang background niya na po kulay puti na lang. Bahala kayo kung saan yung kulay puti na yan. So ibig sabihin ho, mga kababayan, ayaw niyang ipaalam kung nasaan ang kanyang lokasyon niyan, di ba? Ganyan lang naman yun Narito na naman tayo sa Spokes Hour. Ay siguro alam niyo na po, no? Pina-aaresto na naman ako ng Kongreso. Oo, alam po namin yun. Tapos kayo po nagtatago. alam po namin na pinapa-aresto po kayo ng Kongreso at alam din po namin na ayaw niyong lumitaw. Ganyan po yung style ni Kibuloy, mga kababayan. Di ba? Nung simula na ipaaresto po, no, ng Senado, nagtago na po. Tapos, ang style na lang po niya, mga kababayan, paano-ano na lang po, pa-recording na lang po nung kanyang boses with matching iyak. Ito naman po, si Attorney Harry Roque, dito magpapaliwanag. Bakit ayaw magpaliwanag doon sa Kongreso? Tuloy. Alam niyo naman, dati na nila talagang plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso dahil ako daw ang pinaghihinalaan ni Speaker. Na ako... Walang ganoon! Dinamay na naman po si Speaker Romualdez, mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy ang investigasyon sa iyo dahil yung mga sinasagot mo din at yung mga nakikita sa iyo, attorney, tumutugma doon sa kanilang investigasyon. Kaya patuloy lang yan. Daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Parang totoo. Di mo ba? Parang totoo. Pero ang hindi totoo, hindi yun yung dahilan, no? Kaya siya iniimbestigahan po, mga bossing. Hindi yun yung dahilan na dahil siya yung nagpakalat ng video ni dating Pangulong Marcos na kesyo daw gumagamit, nahalata naman ng taong bayan na walang katotohanan no? Hindi ho yun yung dahilan. Ang dahilan nagtutugma po yung kanilang mga investigasyon doon sa inyong mga isinasagot. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi siyempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit kay Presidente. Hindi naman... Maputol kita dyan. Kayo lang ang naniwala dyan. Yung ibang mga naniwala dyan, ngayon sabi, wala. Hindi totoo yung ebidensya. Hindi totoo, gawa-gawa lang pala yun. Ano ako nakakalapit kay Presidente? Tumakbo nga ako ng senador sa Unity, pero hindi naman kami naging malapit, no? Kahit anong gawin ko, talagang hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Kasi paano kasi ang ginawa mo, yung pasayaw-sayaw lang na ganun? Yung una yung tiyan, di ba ho? Hindi naman yun makakapaglapit sa Presidente. At kahit na po malapit kayo sa Presidente, kung meron kayong mga ginawang kalokohan nung panahon na kayo ay nasa katungkulan, mauusisa pa din po yan. No? Kumbaga, hahalughugin pa din po yan.
kailangan pagbayaran. Oh. Topless video, tsaka rampa video. Oh, sabi ni Choran Animates. Wala nang pangbanat si Roque kay PBBM. Parang may distansya siya kapag bagong tao, no? Yun yung aking na-discover. Kaya nag-give up na rin ako. Nasabi ko, di wag. Siguro ramdam na din po ng ating Pangulo. Nako, eto si Roque, kaya dumidikit sa akin ito. Merong mga ganitong mga ginawa to, no? Mukhang mapapasok ito doon sa Pogo. Tama lang din po, mga kababayan, na talagang dumistansya ang ating Pangulo. Siguro, umpisa pa lang po, naaamoy niya na yan. Di ba? Pero anyway, kaya po talaga sa mulat mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman ho bilang abogado na may kapangyarihan ang Kongreso na mag-cite in contempt. Pero alam nyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt ay para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, kasi ayaw mong sabihin tapos yung pinangako mo na mga papeles na dadalhin mo, wala na, hindi mo na dinala. Diba? Ipinangako mo yun. Kung hindi ka nangako, di walang ganun. Walang hahagilapin sa'yo. Hindi dapat ginagamit ang contempt pagpaparusa. Ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung source ng pulboronic video na hindi naman ako, no? Saan yun? Uy, nanonood kami ng mga hearing. Pinapanood ng taong bayan yung Quadcom. Hindi naman na hindi naman nababanggit na kesyo ikaw yung nagpalabas. At saka walang naniniwala doon sa pulboronic video mo, no? Kaya lang pwede kang makasuhan doon. Pwede kang makasuhan doon kasi sa iyo naman talaga unang lumabas. Dalawa po. Bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, sinabi na po ng Korte Suprema. Merong limitasyon po 'yan. Ano mo yung limitasyon na 'yan? Unang-una, dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rinirespeto ang karapatan ng mga resource persons. Nire-respeto. Pinakamarespeto nga yung mga kongresista natin doon Di ba? Yung kay Benny Abante naman po medyo lang. Nadulas lang po siya doon sa Women's Correctional. Nadulas lang. Kumbaga, nagkamali lang. Humingi naman ng tawad Pinakamarespeto yung Quadcom. Dahil nung kayo, meron ka pang sinasabing nasalat mo ba? Yung kayo, yung nakaupo doon. Madugo yung mga tanong ninyo. Eto, marespeto po, maayos. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa Pogo? Ilabas mo, tapos dalin mo doon sa Kongreso. Diyan natin malalaman kung ano ang kinalaman nun. Ganun yon. Pero ngayon, hindi pa namin alam. Pero kapag inilabas mo na, at doon na na-imbestigahan yan, saka namin malalaman. Di ba? Kaso, dahil nga siguro naiisip mo, nako, mayayari ako nito kapag pinaglalabas ko na itong mga dokumento na hinihiling nila na ipinangako ko. Wag na lang. Tago na. Sir, ba't ayaw mo lumabas? Sir, ba't ayaw mo lumabas? Ayaw mong ipaliwanag. Kala ko ba matalino, magaling? Di dapat lahat sila soplak mo dun. Lalo na kapag totoo yung sinasabi mo. Ganyan yan mga bossing Kahit 10 pa, 17 pa yung magtanong sa iyo, basta alam mo na totoo yung sinasabi mo at nasa katotohanan ka, kaya mong durugin yung mga yan. Bakit po piniling magtago? No? Sabi ni Ma'am Kawamura Dayanara, nagtago, meaning guilty. Di ba po, ang iniimbestigahan Pogo? Anong kinalaman ng aking mga income tax return sa Pogo? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa Pogo? Kasi daw, sir, yung kayamanan mo daw from 2016 to 2022, biglang bloat daw po. Biglang laki daw po agad. Sir, yun. Kaya gustong makita yung mga yun. Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa Pogo? Wala pong ang katotohanan. Baka gustong malaman kung talagang doon galing yung pera. Yung pag-bloat ng pera mo. Yun. Di ba? Scapegoat explanation ni Roque. Nag-explain na din po mga kababayan. Ba't hindi pa pumunta o mag-explain doon sa Kongreso? At least, di ba? Lumantad siya. Hindi isipin ng taong bayan na
Guilty yan eh, kaya nagtatago yan eh. Wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo. Dahil sinabi na nga ni Cassie Ong na... Ano wala? Anong wala? Uulitin ko na naman ba? Una, yung papeles ninyo ni A.R. de la Serna nakita doon. Doon niya nag-umpisa yung travel companion eh. 'Di ba? Sabi ni Brenda Barton, 554 likes, hit the button and subscribe. Sabi nga ni 'di ba? Ayan. Sabi. Yung papeles ni A.R. de la Serna at saka ikaw nalalabas ng bansa, doon nag-umpisa yung travel companion. Pangalawa, yung mga bank accounts nandoon. Pangatlo, ito ang malupit. Yung IT manager na Chinese ng Pogo nandoon sa PH2 na sinasabi mo na kumbaga hindi sa akin nakapangalan 'yan, no? Hindi sa akin nakapangalan 'yan. Sa PH2 daw po. Ang incorporator ng PH2 sila lang din po. Mag-anak, mga kababayan. Hindi pa walang mailink sa iyo talaga ha. Hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo, humahanap sila ng butas. At siguro naman makakahanap sila ng bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam niyo naman ako naggagawa ng mga required forms. Ayan na. Kumbaga, paumpisa pa lang. Hindi naman ako accountant eh. Magkakamali ako. Pwede ako magkamali dyan. Ayan na, di ba? Palusot na. Pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan meron akong unexplained wealth, bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Begzon versus Blue Ribbon Committee. Mahaba-haba ho ito. Speaking of kaso, mga kababayan, narinig na natin yan kay Tebes, magsampa ng kaso. Narinig na natin yan kay Kibuloy, magsampa ng kaso kaysa ipatawag niyo ako sa Senado at Kongreso. Ano po ang ginawa nitong mga tao nito? Pagkasampa po ng kaso, ayun, tumakas na po. Mga nagtago na po, mga kababayan. Tapos ngayon, maririnig natin kay Atty. Harry Roque, magsampa ng kaso. Baka matuluyan na po ito, mga kababayan, na magtago at hindi humarap po, mga bossing. Baka may bunker ka din dyan, ha? Sabi ni Just Vincent F. Baka matuluyan na po itong mga magtago, mga kababayan. Ha? Tingin nyo po, lilitaw pa to sa Kongreso o hindi na? Hihintayin ito na mapalitan ng presidente bago lumabas? Tingin ko po ganun yung estilo na gagawin, mga kababayan. Mukhang malabong lumabas po eh. Pero, syempre, ang sabi po ng Quadcom, pati PNP, pati ang ating mga kapulisan, sasali na sa paghahanap sa iyo, sir. Ayan. I-update ko na lang po kayo sa mga susunod na mangyayari dyan.